Tahimik ang umagang iyon sa maliit na baryo ng San Eladio. Maaga pa lang ay gising na si Arthur Montaril, pawisan habang nag-aayos ng mga tahoy na gagamitin sa paggawaan. Anak siya ng isang karpintero, si Mang Damian, at ng isang labandera, si Aling Sion. Sa kabila ng kahirapan, kilala si Arthur sa kanilang baryo bilang matalino, masipag at may pangarap na hindi basta-basta nauupos. Arthur, anak, huwag mo kalimutang mag-almusal bago ka umalis ha, paalala ni Aling Sion habang pinupunasan ang mga kamay nito sa lumang tuwalya. Opo, Nay. May interview po kasi ako sa Maynila. Sana tanggapin nila ako. Sagot ni Arthur habang inaayos ang lumang bag na tanging baon niya sa bagong yugto ng buhay. Ang simpleng pangarap ni Arthur ay makapagtrabaho sa lungsod, makapag-ipon at balang araw maiahon ang kanyang mga magulang sa hirap. Hindi niya alam, sa pag-alis niyang iyon ay magsisimula ang kwentong magpapabago sa buong takbo ng kanyang kapalaran. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng ingay ng mga busina, ng usok ng mga sasakyan at ng mga taong nagmamadali. Para kay Arthur, kakaibang mundo ito, malayo sa tahimik na probinsya. Nakitira muna siya sa isang lumang boarding house habang naghahanap ng trabaho. Isang araw, habang nakapila sa hiring center ng isang kumpanyang nagngangalang De Luna Realty Group, napansin niya ang isang babae sa counter. Mahinhin, maayos ang kilos at magiliw magsalita. Si Nika De Luna, anak ng may-ari ng kumpanya, ngunit marunong makisalamuha sa mga empleyado. "Good morning, sir. Kayo po ba ang susunod?" Tanong ni Nika, sabay ngiti. Medyo nagulat si Arthur. Opo, ako nga po. Para po sa maintenance staff opening." Tumango si Nika. "Okay, fill up the form and please wait for your turn." "Good luck po." Ang ngiting iyon ni Nika ay tila sumilay sa puso ni Arthur. Hindi niya alam kung bakit, pero mula noon ay hindi na niya maalis sa isip ang dalaga. Sa mga sumunod na araw, natanggap si Arthur sa trabaho bilang maintenance personnel. Madalas ay nakikita niya si Nika na nag-iikot sa opisina. At tuwing magtatama ang kanilang mga mata, tila kumakalma ang buong paligid. Lumipas ang mga linggo at unti-unti silang naging magkaibigan. Si Arthur ay tahimik ngunit magalang at si Nika naman ay palangiti at palabiro. Marami sa opisina ang nagtaka kung bakit napapalapit ang dalaga sa isang ordinaryong empleyado. Ngunit wala siyang pakialam. Isang hapon, habang umuulan, nagkasabay silang maghintay sa labas ng gusali. "Sabay na tayo maghintay ng taxi ha? Mukhang lalong lumalakas yung ulan," sabi ni Nika habang hawak ang payong. "Salamat po, ma'am, pero baka mabasa po kayo," tugon ni Arthur. "Nako, wag mo na akong mamin-in. Nika na lang. Friends naman tayo, di ba?" Nakangiti nitong sagot. Napangipi si Arthur. "Oo naman, Nika." Mula noon, mas naging madalas ang pag-uusap nila hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pinilit ni Arthur itago ang nararamdaman. Alam niyang malayo ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ngunit isang gabi, matapos silang magkasama sa charity event ng kumpanya, bigla niyang nasabi ang matagal na niyang pinipigilan. "Nika, matagal ko na sanang gustong sabihin to. Mahal kita." Tahimik si Nika, tila nagulat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, marahan itong ngumiti. "Arthur, alam mo bang matagal ko na rin niyang hinihintay marinig?" Doon nagsimula ang pagmamahala nilang dalawa, ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang malaman ng mga magulang ni Nika, lalo na ng kanyang ama na si Don Renato de Luna, ang tungkol kay Arthur, agad itong tumutol. "Isang trabahador? Nika,
Hindi kita pinalaki para sa ganitong klaseng lalaki. Hindi siya bagay sa atin. Galit na wika ng ama. Ngunit matapang si Nika. Tay, hindi po pera ang hinahanap ko. Si Arthur, marangal siya at totoo. Hindi ko po kayang bitawan ang taong minamahal ko dahil lang sa yaman. Dahil sa paninindigang iyon ni Nika, pinili nitong tumakas sa marangyang tahanan at tumira kasama si Arthur. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, mas pinili niya ang pagmamahal kaysa karangyaan. Lumipas ang mga buwan at nagsimula silang magtayo ng simpleng tahanan. Si Arthur, kahit hindi pinapakita, ay may lihim. Hindi siya basta trabahador. Siya ang tunay na tagapagmana ng isang malaking negosyo ng kanyang yumaong tiyuhin sa Cebu. Ngunit pinili niyang itago ito upang subukan kung ang pagmamahal ni Nika ay para sa kanya bilang tao, hindi sa kanyang yaman. Sa kanilang unang mga taon bilang mag-asawa, puno ng tawa, pagmamahalan at pangarap ang kanilang buhay. Nagtulungan silang magtayo ng maliit na negosyo. Nagluluto si Nika habang si Arthur naman ay nag-aayos ng mga gamit. Madalas silang maglakad sa parke tuwing gabi, magkwentuhan tungkol sa mga plano nila sa hinaharap, at magtawanan sa gitna ng mga simpleng bagay. Arthur, sabi ni Nika isang gabi habang nakahilig sa balikat nito, kahit wala tayong mansyon, basta magkasama tayo, masaya na ako. Ngumiti si Arthur, hinaplos ang buhok ng asawa. Tandaan mo yan, Nika. Hindi sa pera nasusukat ang halaga ng tao. Sa sandaling iyon, pareho silang naniniwalang walang makakasira sa kanilang pagmamahalan. Hindi nila alam, ang mundo ay hindi laging nakikinig sa mga pangako. Ang pag-ibig na pinili nilang ipaglaban noon ay siya ring susubok sa katatagan ng kanilang puso sa mga darating na taon. Lumipas ang ilang taon at unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa tahanan ni Arthur at Nika. Ang daping masayang almusal na puno ng tawanan ay napalitan ng tahimik na umaga kung saan tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig sa hapag. Si Nika na dati ay kontento sa simpleng buhay na pinagsasaluhan nila ay tila unti-unting nawawalan ng sigla at pasensya. Arthur, panimula ni Nika isang umaga habang nakatingin sa tasa ng kape, hanggang kailan ba tayo ganito? Lagi na lang tayong nagtitipid, nagbibilang ng barya bago mamalengke. Wala ka bang balak umasenso? Napatingin si Arthur mula sa binabasa niyang diaryo. Maayos at mahinahon ang kanyang tono. Nika, alam mo namang pinagsusumikapan ko ang lahat. Hindi madali ang magtayo ng negosyo, pero lumalago na tayo. Kailangan lang natin ng kaunting tiyaga. Napabuntong hininga si Nika. Tiyaga? Ilang taon na tayong nagtitiis, Arthur. Samantalang yung mga kaklase ko dati, may mga kotse, may bahay sa Ayala Alabang. Tayo, ganito pa rin. Tahimik lang si Arthur. Hindi siya sanay na marinig mula sa asawa ang ganitong salita. Dati, si Nika ang inspirasyon niya. Pero ngayon, tila unti-unting nagiging estranghero ito sa sarili niyang tahanan. Makalipas ang ilang linggo, nakilala ni Nika si Vanessa Ortigosa, isang kilalang socialite na madalas magpunta sa mga event at charity gala. Nakilala niya ito nang minsang dumalo sa isang kasalan ng kaibigan. Si Vanessa ay elegante, maporma at sanay sa buhay marangyat. Oh my! Nika De Luna? Ikaw ba yan? Bati ni Vanessa sabay yakap. I can't believe it. Ang tagal nating di nagkikita. So, how's life, dear? Ngumiti si Nika medyo nahiya. Eto, simple lang. Kasama ko ang asawa ko. Tahimik ang buhay. Ngumuso si Vanessa, halatang hindi natuwa. Simple? My goodness, Nika. Sayang ka naman. Dati ikaw ang pinakamaganda sa batch natin. Tapos ngayon tahimik lang ang buhay mo? Sino ba ang napangasawa mo? Si Arthur. Mabait siya. Hardworking. Sagot ni Nika. Bahagyang nag-aalangan. Ngumisi si Vanessa. Hardworking?
Pero mayaman ba? Alam mo, friend, minsan kailangan nating pumili ng matalino. Hindi sapat ang pagmamahal kapag walang pera. Believe me, I've learned that the hard way. Simula noon, naging madalas ang pagkikita nila ni Vanessa. Sa bawat pagkikita, unti-unting binubuyo siya nito na humanap ng mas karapat-dapat sa kanya. Nika, halata sa'yo na hindi ka masaya. Alam mo, kung ako sa'yo, magbihis ka, ayusin mo sarili mo. Huwag mong sayangin ang ganda mo sa lalaking hindi mo deserve. Unti-unting pinanim ni Vanessa sa isip ni Nika ang ideya na si Arthur ay hadlang sa kanyang kinabukasan. Minsan umuuwi si Nika na tahimik pero halatang puno ng iniisip. May problema ba, mahal? Tanong ni Arthur habang nagluluto ng hapunan. Wala naman, malamig na sagot nito. Pagod lang ako. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi na ito ang Nika na nakilala niya. Naging madalas itong lumabas, bihira nang magsabi kung saan pupunta. Kapag nag-uusap sila, laging may bahid ng pangumutya. Arthur, bakit pa hindi ka man lang nag-aambisyon? Ni minsan ba naisip mong bumili man lang ng sasakyan? O kahit magpalit ng cellphone? Kahit yung mga simpleng bagay na magpapakita na umaangat ka naman? Napayuko si Arthur. Hindi ko kailangan patunayan yan sa gamit. Nika, ang mahalaga may direksyon tayo. Di ba sapat yung meron tayo? Ngunit tumayo si Nika, sabay irap. Sapat para sa iyo, Arthur, pero hindi para sa akin. Habang lumalalim ang gabi, madalas na mag-isa si Arthur sa balkonahe, nakatitig sa mga bituin. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung saan siya nagkulang. Ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay ay tila unti-unting nagiging malayo, habang siya ay patuloy na umaasa na muling babalik ang lambing nito. Isang gabi, habang umuulan, dumating si Nika na nakasuot ng mamahaling damit, halatang galing sa kasayahan. San ka galing? Tanong ni Arthur, nag-aalalang tono. Sa dinner lang, kasama sina Vanessa. Bakit? Kailangan ko bang ipaliwanag lahat ng ginagawa ko? Malamig nitong tugon. Hindi naman, Nika. Nag-aalala lang ako. Arthur, please, tigilan mo na yang pagiging martir mo. Hindi ako napakaswerteng babae para magpakasal sa lalaking kontento sa wala. Para bang tinamaan ng punyal ang puso ni Arthur sa narinig. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang at tahimik na pumasok sa silid. Sa likod ng kanyang mga mata, ramdam ang bigat ng sakit na pilit niyang itinatago. Lumipas ang mga buwan at mas lalong lumayo ang loob ni Nika. Kapag magkasama sila sa hapag, nakayuko lang ito at laging abala sa cellphone. Si Arthur, kahit nasasaktan, ay patuloy pa ring nag-aalaga. Niluluto niya ang paborito nitong sinigang, inaayos ang mga damit at patuloy na nag-aabot ng bulaklak tuwing anibersaryo nila. Ngunit lahat ng ito'y tila wala ng saysay sa mata ng babae. Minsan, habang naglalakad si Arthur pauwi, napatingin siya sa salamin ng isang restaurant. Sa loob, nakita niya si Nika, nakatawa at kasalo si Vanessa at ilang lalaking hindi niya kilala. Napahinto siya. Hindi siya nagalit. Sa halip, napangiti ng mapait. Baka kailangan ko lang magtiwala pa. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit sa kaniyang puso, may tahimik na boses na nagtatanong, tama pa ba ang ipinaglalaban ko? At sa gabing iyon, habang umuulan muli, tuluyan nang nagsimulang magduda si Arthur. Kung ang pag-ibig ba na minsang inakalang walang hanggan ay karapat-dapat pa ring ipaglaban kapag ang isa sa inyo ay matagal nang tumalikod. Isang hapon, habang inaayos ni Nika ang mga lumang dokumento sa kanilang bahay, napansin niya ang ilang sobre na may nakatatak na logo, Montaril Holdings Corporation.
Napakunot ang noo niya habang binabasa ang pangalan. Montaril Holdings, bulong niya sa sarili. Pareho sa apelyido ni Arthur? Siguro kapangalan lang? Ngunit habang binubuklat pa niya ang mga papeles, napansin niyang maraming kontrata ang nakapangalan sa kumpanyang iyon at may pirma si Arthur sa ibaba bilang head consultant. Nagtaka siya, ngunit sa halip na magtanong ng maayos, napuno ng galit at panunuya ang isipan niya. Sa halip na makita ang posibilidad na may malalim na dahilan sa likod dito, inisip niyang nagsisinungaling lang si Arthur at nagpapanggap na may koneksyon sa mayayaman. Pag-uwi ni Arthur, sinalubong siya ng malamig na tinig ni Nika. Arthur, ano tong mga dokumentong to? Montaril Holdings? Huwag mong sabihing nagpapanggap kang konektado rito. Napahinto si Arthur. Kita sa mukha ang gulat. Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang issue. Ang issue, bakit mo ginagamit ang apelyido mo para magkunwaring mayaman? Para bang pinagmumukha mo akong hangal? Tahimik si Arthur. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin ang totoo o hayaan muna. Nika, hindi mo naiintindihan? Hindi ko nga naiintindihan, sabat ni Nika. Dahil wala naman talagang mayaman na Montaril. Kung meron man, siguradong walang kinalaman ka ron. Matindi ang titig ni Arthur, ngunit pinigilan niyang magalit. Hindi mo kailangan sabihin ganun. Hindi ako nagpapanggap at hindi ko kailanman gustong ipahiya ka. Ngunit tumalikod si Nika, sabay bigkas ng mga salitang tila punyal sa dibdib ni Arthur. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hanggang ngayon wala kang napatunayan? Wala kang pera, wala kang kotse, at ni bahay na matinong maipagmamalaki. Wala. Arthur, sawa na ako sa kahirapan mo. Lumipas ang mga linggo at lalo pang lumala ang sitwasyon. Madalas nang hindi umuuwi si Nika at kapag tinatanong ni Arthur, palaging may dahilan. Business dinner, meeting with clients, o kasama ko lang si Vanessa. Ngunit alam ni Arthur sa loob-loob niya, hindi na yun katulad ng dati. May iba nang kasabay ang kanyang asawa sa mga gabi. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa opisina, nakita niya si Nika na papasok sa isang mamahaling restaurant kasama ang isang lalaking matangkad, nakaputing barong at may kumpiyansang aura. Agad niya itong nakilala, si Darren Villaseran, anak ng may-ari ng Villaseran Construction, kilalang babaero sa mga social circle. Sa loob ng restaurant, habang nagmamasid si Arthur mula sa labas, nakita niya kung paanong hinawakan ni Darren ang kamay ni Nika. Nakangiti ito habang si Nika naman ay tila walang pag-aalinlangan. Para bang tuluyan nang nalimutan ng babae kung sino ang taong pinakasalan niya. Nabigla siya nang may lumapit na waiter at mahina siyang kinausap. Sir, bawal po tumambay dito sa labas. Tumango siya, mumiti ng mapait at lumayo. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, mahina niyang bulong. Kung ito ang kaligayahan mo, Nika, siguro kailangan ko na lang tanggapin. Ngunit kahit paanong pag-unawa ni Arthur, araw-araw ay parang unti-unting kinakain ng kirot ang puso niya. Kapag magkasama sila sa bahay, halos hindi na siya kinakausap ng asawa. Ang dating mainit na mga hapunan ay nauwi sa mga gabing walang imikan. Tanging kaluskus na mga kubyertos at tiktak ng orasan ang naririnig. Nika, mahinahong sabi ni Arthur isang gabi habang magkaharap sila sa hapag. Kung may problema tayo, kaya pa natin tong ayusin. Wala na tayong aayusin. Arthur, malamig na sagot nito. Pagod na ako, ayoko nang mabuhay ng ganito. Nika, akala ko ba mahal mo ako? Napailing ito, sabay tawa ng mapait. Mahal? Siguro noon. Pero ngayon, hindi na. Hindi kita nakikita bilang asawa. Isa ka na lang responsibilidad na gusto ko nang tanggalin sa buhay ko.
Natigilan si Arthur. Hindi siya umiyak, pero ramdam niya ang pagdurog ng puso niya. Makaraan ng ilang araw, dumating si Nika isang gabi, lasing at daladala ang isang sobre. Inihagis niya ito sa lamesa. "Irmahan mo na yan!" sigaw nito. Tiningnan ni Arthur ang laman. Divorce papers. Nanatili siyang tahimik habang binabasa ito, pero nakita niya ang panginginig ng kamay ng asawa. "Nika," mahina niyang sabi, "ito ba talaga ang gusto mo?" "Oo, matagal ko na tong gustong mangyari. Para kang anino sa bahay na to. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay," sigaw ni Nika habang naglalakad paikot sa sala. "Hindi kita kailangan, Arthur. Hindi ko kailangan ang lalaking hindi makapagbigay sa akin ng maayos na buhay." Tumayo si Arthur. Dahan-dahang lumapit sa asawa. "Hindi ko naman pinilit kang mabuhay sa hirap, Nika. Inili mo tong buhay na to." "Pagkakamali yun," sigaw ni Nika. Sabay hampas ng baso sa sahig. Tumahimik ang buong paligid. Sa pagitan nila, tanging tunog ng pasag na salamin at pagtibok ng puso ni Arthur ang naririnig. Sa puntong iyon, alam ni Arthur na hindi na ito ang babaeng nakilala niya noon. Pero imbes na magalit, pinili niyang manatiling kalmado. "Kung iyan talaga ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero sana, balang araw, makita mo kung sino talaga ako." Tumalikod si Nika at sa pag-alis nito, sumabay ang bigat ng katahimikan na parabang may namatay sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, tuluyang umalis si Nika. Iniwan si Arthur sa bahay nilang tahimik at malamig. Ngunit sa likod ng pagdurusa, alam ni Arthur sa kanyang puso, daraping din ang araw na mabubunyag ang katotohanang matagal niyang pinili sanang itago. At sa araw na iyon, hindi lamang ang pangalan niyang Arthur Montaril ang babangon, kundi pati ang dangal na tinapakan ng babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Lumipas ang ilang araw matapos ibato ni Nika ang divorce paper at nanatiling tahimik si Arthur. Tuwing umuuwi siya, laging tahimik ang bahay. Ang mga larawan nila noon na may halakakan ay unti-unti nang natabunan ng alikabok. Ngunit sa kabila ng lahat, matatag pa rin siyang naniniwala na may pag-asa pa silang dalawa. Isang gabi, nagpunta si Nika sa bahay para muling harapin si Arthur. Nakasuot siya ng mamahaling damit. Tila papunta sa isang party. Sa kamay niya ay ang parehong papel na minsan na niyang iniwan. "Arthur," malamig mo ang sabi, "bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pirmahan mo na to. Kapag pumayag ka, mapapadali ang lahat." Tahimik si Arthur habang nakatingin sa papel. Marahan niyang inilapag ang hawak niyang baso ng tubig at tumingin sa asawa. "Nika," wika niya sa mababang tono, "hindi ako pumayag noon at hindi rin ako papayag ngayon. Naniniwala pa rin akong kaya pa nating ayusin to." Napahalakak si Nika, isang tawang may halong pang-insulto. "Ayusin? Arthur, wala na tayong aayusin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Ang gusto ko lang mawala ka sa buhay ko." "Nika," mahinahon pa rin si Arthur, "ang galit mo ay lilipas din. Kung kailangan mo ng oras, bibigyan kita. Pero hindi ko pipirmahan yan." Lalong nagngintngit si Nika. "Hindi mo talaga ako naiintindihan. Sige, kung ayaw mong pumirma, ako mismo ang gagawa ng paraan para mapilit ka." At sa pag-alis ni Nika, isang matinding hangin ng panganib ang tila sumunod sa kanya. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa kapehan kasama si Darren Villaseran, sinimulan nilang planuhin kung paano pipilitin si Arthur. "Kung ayaw mong pumirma, puwersahin mo," sabi ni Darren habang humihigop ng alak. "May kilala akong tao, si Rico Manlapas, dating bodyguard ko. Marunong yon mang-intimidate." Napangiti si Nika. "Kung yan lang ang paraan para matapos to, gawin mo." "Gusto kong maranasan ni Arthur
kung gaano kahirap mawalan ng kontrol sa buhay niya. Kinabukasan, dumating si Rico sa bahay ni Arthur. Matangkad, may malaking peklat sa kaliwang pisngi, at may malamig na titig. Arthur Montaril, malamig niyang tanong. Oo, ako yun, sagot ni Arthur habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa. Ano ang kailangan mo? Inilapit ni Rico ang mukha niya at bumulong. Simple lang, pirma ka sa divorce papers, tapos wala tayong problema. Tahimik lang si Arthur, walang takot na tumingin sa lalaki. Hindi ako pipirma, Rico. Wala akong ginagawang masama. Kung gusto mo mahirapan, bahala ka. Pero tandaan mo, hindi ako sanay sa pagtanggi. Umalis si Rico nang walang nagawa. Ngunit galit ang laman ng kanyang mukha nang bumalik siya kay Nika at Darren. Ang lakas ng loob ng lalaking yon, ani Rico. Hindi natiinag kahit takutin mo. Umiling si Nika. Kung ganon, baka kailangan na nating turuan siya ng leksyon. Bas, at doon nagsimula ang masamang balak. Isang plano na magbibigay ng takot kay Arthur, ngunit magdudulot ng higit pa sa inaasahan nilang lahat. Ilang araw ang lumipas, patuloy pa ring nagtatrabaho si Arthur sa kumpanyang hindi alam ni Nika na siya mismo ang may-ari. Ginagawa pa rin niya ang tungkulin bilang empleyado, tahimik at mapagpakumbaba. Ngunit napapansin ng kanyang mga katrabaho na tila may mga lalaking sumusunod sa kanya sa tuwing uuwi siya. Isang gabi, habang papauwi si Arthur mula sa opisina, napansin niyang walang katao-tao sa kalsada. Ilang beses niyang nilingon ang paligid, ngunit tila may mga matang nakamasid. Sa kanto ng eskinita, 3 lalaki ang biglang sumulpot, si Rico at ang 2 kasamahan niya. Arthur, sigaw ni Rico, sabay lapit habang nakangisi. Ang hirap mo talagang pakiusapan, ano? Eto, baka sakaling matauhan ka na. Bago pa man makasagot si Arthur, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan. Napasubsob siya sa lupa, ngunit kahit masakit, hindi siya lumaban. Rico, hingal niyang sabi, sabihin mo kay Nika, hindi ko siya kayang saktan. Ngunit tila lalong ikinagalit iyon ni Rico. Sinipa niya si Arthur sa tagiliran. Tumahimik ka, gusto lang naming mapadali ito. Habang nakahandusay si Arthur, tuloy-tuloy ang pambubugbog sa kanya. Dumugo ang kanyang labi, nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hindi ako lalaban, mahina niyang sambit. Dahil alam kong darating ang panahon, mauunawaan din niya. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpasiklab ng galit sa mga tauhan. Isang matinding suntok pa ang dumapo sa kanyang ulo at doon tuluyang bumagsak si Arthur sa malamig na semento ng kalsada. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis ang mga lalaki. Iniwan siyang duguan at walang malay. Sa malayo, maririnig ang ulan na nagsisimulang bumuhos, tila luha ng langit na bumabagsak sa isang pusong piniling magmahal kaysa gumanti. Lumipas ang mga oras at isang matandang lalaki, si Lolo Mateo, ang nakakita kay Arthur sa gilid ng daan. Agad na itong nilapitan at tinawag ang kanyang asawa, si Lola Elvira. Diyos ko, Elvira, may lalaki rito, duguan, sigaw ni Mateo habang inaalalayan si Arthur. Dalhin natin sa bahay. Bilisan mo, sagot ng matanda. At sa gitna ng ulan, dahan-dahan nilang binuhat ang walang malay na si Arthur. Hindi nila alam na ang lalaking tinulungan nila ay hindi basta ordinaryong biktima ng karahasan, kundi isang taong pinilit manahimik kahit pinagsakluban ng sakit at pagtataksil. Habang tinatakpan siya ni Lola Elvira ng kumot, mahina niyang bulong, "Kapit lang iho, may dahilan kung bakit ka pabuhay." At doon, sa maliit na bahay ng mag-asawang matanda, muling sisibol ang pag-asa sa buhay ni Arthur. Isang bagong simula na hindi pa alam ni Nika
ay magiging kapalit ng kasalanang ginawa niya. Pagkalipas ng 2 linggo, kumalat sa paligid ng subdivision ang balitang nawala si Arthur. Si Nika, nang marinig iyon mula sa ilang kapitbahay, ay tila walang bakas ng pagkabahala. Nakaupo siya sa kanilang sofa, hawak ang kopya ng divorce papers na hindi pa rin nabipirmahan ni Arthur. Habang umiinom ng wine, napangiti siya ng mapait. Siguro, tinanggap na niya. Tumakas na, sa wakas, malaya na ako. Walang alinlangan, pumunta siya sa abogado nila kinabukasan at pinirmahan ang dokumento bilang divorced. Hindi niya na rin sinubukang hanapin si Arthur. Sa isip niya, ito na ang wakas ng isang buhay na gusto niyang takasan. Ang buhay na sa tingin niya ay nagkulong sa kanya sa hirap at pagkakait. Ngunit ang hindi alam ni Nika, habang siya'y nagbubunyi sa ilusyon ng kalayaan, ang lalaking iniwan niya ay nakahiga sa isang maliit na kwarto sa probinsya. Inaalagaan ng 2 sa ilalim ng bubong na pawid at dingding na gawa sa kahoy. Mahina ang halakhak ni Lola Elvira habang pinupunasan ang noo ng walang malay na si Arthur. Mateo, tingnan mo, medyo bumubuka na ang mata niya. Sabi niya, halatang puno ng pag-aalala. Lumapit si Lolo Mateo, dala ang maliit na mangkok ng sabaw. Salamat sa Diyos, akala ko hindi na siya magigising. Hindi ko alam kung sino siya, pero halata sa mga kamay niya, hindi lang siya basta trabahador. Maraming pilat, pero may tindig. Pagdilat ng mga mata ni Arthur, unang bumungat sa kanya ang simpleng kisame at ang amoy ng pinaghalong kahoy at herbal oil. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nasa bahay namin, iho. Sagot ni Lola Elvira, nakangiti. Nakita ka naming duguan sa kalsada. Akala namin wala ka ng hininga. Tahimik lang si Arthur. Tinitingnan ang kanyang mga sugat na binalot ng tela. Ang katawan niya'y masakit, ngunit mas mabigat pa rin ang bigat ng loob niya. Salamat po sa inyo, mahina niyang sabi. Wala po akong ibang maalala kung bakit ako nandito. Hindi mo kailangang sabihin agad, tugon ni Lolo Mateo. Ang importante, buhay ka. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nakabawi si Arthur. Madalas siyang makaupo sa duyan sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang mga bata sa bukid. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tahimik ang paligid. Wala si Nika, wala si Darren, at wala ang mga kasinungalingan. Ang tanging naririnig niya ay huni ng ibon at hangin sa pagitan ng mga puno. Isang hapon, habang nag-aabot ng mainit na tsaa si Lola Elvira, mahina niyang tanong, Arthur, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Iho, may mga galus ka na parang pinagtulungan. Napayo ko si Arthur. May mga taong gustong pilitin akong gumawa ng bagay na hindi ko kayang gawin. Pero siguro, kasalanan ko rin. Masyado akong naniwala na ang pagmamahal ay sapat na para paghilumin ang kasinungalingan. Napatigil si Lola Elvira. Iho, minsan kailangan din nating masaktan para maipakita sa atin ni Lord kung sino talaga ang dapat manatili sa buhay natin. Ngumiti si Arthur. Siguro nga po, pero alam nyo, hindi ko gustong kumanti. Gusto ko lang patunayan na kaya kong bumangon ng hindi kailangang manakit. Simula noon, naging bahagi na siya ng maliit na komunidad ng mag-asawa. Tinulungan niya si Lolo Mateo sa pag-aayos ng lumang makina ng gilingan, tumulong sa mga bata sa pag-aaral, at minsan nagtuturo ng basic accounting sa mga kabataang gustong magnegosyo. Sa simpleng lugar na iyon, muling nakaramdam ng layunin si Arthur. Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa siya sa silong, madalas niyang ilabas ang lumang notebook na palagi niyang dala, ang talaan ng mga plano niya para sa kumpanyang dati niyang pinapatakbo
sa ilalim ng ibang pangalan. Nakatago ito sa ilalim ng pangalang Montaril Group Trading. Isang gabi, habang nakatingin siya sa buwan, lumapit si Lolo Mateo. "Iho, lagi kitang nakikitang nagsusulat dyan. Negosyo ba yan?" Tumango si Arthur. "Opo, Lolo. Isa itong kumpanyang matagal ko nang pinatatakbo. Noon, itinago ko ang pangalan ko dahil gusto kong patunayan na kaya kong magtagumpay kahit walang sino mang tumulong. Pero ngayon, gusto kong ituloy ito, hindi na para sa akin, kundi para sa mga taong naniwala." "Kung ganun," sabi ni Lolo Mateo habang nakangiti, "simulan mo ulit. Pero tandaan mong huwag kang bumalik sa dating buhay ng may galit. Bumalik ka ng may kapatawaran." Ang mga salitang iyon ay tila apoy na muling nagpaalab sa puso ni Arthur. Sa tulong ng mag-asawa, nagsimula siyang muling makipag-ugnayan sa ilang dating kasosyo sa negosyo sa pamamagitan ng liham at telepono. Unti-unti niyang binuhay ang Montaril Holdings at sa loob ng ilang buwan, lumago itong muli sa tahimik at marangal na paraan. Habang si Nika ay abala sa mga luho at pakikipag-date kay Darren, sa malayong probinsya, isang lalaking minsang minamaliit ay muling binubuo ang sarili. Hindi para sa paghihiganti, kundi upang ipakita na ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang isigaw. Sapat nang maramdaman ito ng konsensya ng mga taong minsang nanakit. Isang gabi, habang nakatingin sa apoy ng kalan, mahina niyang bulong kay Lola Elvira, "Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong sumuko." Ngumiti ang matanda. Hinaplos ang balikat niya. "Huwag mong kalilimutan, Arthur, ang mga sugat kahit gaano kalalim ay gumagaling kapag nilalagyan ng tamang pag-asa." At doon sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, napangiti si Arthur, isang ngiting may kirot ngunit may panibagong sigla. Dahil alam niyang sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating lalaking pinabugbog at iniwan. Siya na ngayon si Arthur Montaril, isang lalaking muling itinayo ng kabutihan, hindi ng galit. 2 taon ang lumipas. Sa gitna ng mabilis na pagunlad ng industriya, unti-unting sumikat ang pangalan ng Montaril Corporation, isang kumpanyang gumagawa ng makabagong materyales para sa mga gusali at infrastruktura. Sa bawat proyekto nitong tinatapos, nakikilala ito bilang kumpanyang tapat, makabago at may malasakit sa mga manggagawa. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang lalaking nasa likod ng tagumpay ay ang tahimik na lalaking minsang pinabugbog at iniwan sa lansangan. Si Arthur Montaril, na ngayon ay mas kilala sa negosyo bilang Mr. M, ay hindi na ang dating lalaking mahina at sugatan. Sa ilalim ng bagong identidad, pinili niyang huwag ipaalam sa publiko kung sino siya. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi na kailangang ipagyabang. Sapat na makita niyang nababago ang buhay ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. Sa isang maluwang na opisina sa Quezon City, tahimik na nagbubukas si Arthur ng mga ulat sa kanyang laptop. Sa tabi niya, nakatayo si Therese Calvario, isang engineer na nakilala niya noong panahon ng kanyang muling pagbangon. "Sir, narito na po ang updated design ng eco-friendly panels na gusto ninyong ipadevelop," sabi ni Therese habang inilalapag ang folder. Ngumiti si Arthur. "Maganda ang gawa mo, Therese. Simple pero may diwa. Gusto ko yan." Napangiti rin si Therese. "Salamat, sir. Sinubukan kong gawing praktikal pero hindi mawawala ang kalidad. Alam ko kasing gusto ninyo laging may saysay ang proyekto. Hindi lang basta kita." Tumango si Arthur. "Tama ka. Ang negosyo, kung puro pera lang ang habol, walang saysay. Dapat may puso rin." Habang pinagmamasdan niya si Therese, hindi niya maiwasang mapansin ang kababaang loob ng dalaga. Tahimik pero matalino. Hindi tulad ng mga nakasama niyang negosyante na puro pansariling ambisyon. May kung anong kapayapaan
Sa presensya nito, si Teres ay galing din sa simpleng pamilya sa Batangas at tulad niya noon, pinangarap lamang niyang makaahon sa hirap. Ngunit sa kabila ng talento at talino nito, hindi kailanmang nagmalaki. Lagi nitong inuuna ang kapakanan ng mga manggagawa sa site at ito ang unang rason kung bakit napalapit ang loob ni Arthur sa kanya. Isang araw, habang nag-iinspeksyon sila sa isa sa mga planta ng kumpanya sa Laguna, nakita ni Teres ang grupo ng mga trabahador na tila balisa. Lumapit siya kaagad. "May problema ba?" tanong niya. "Ma'am, nagka-problema po sa makina. Parang sasabog yung pressure valve," sabi ng isang manggagawa. Agad niyang tinulungan ang mga ito. Sa loob ng ilang minuto, tumulong siya mismo sa pang-shutdown ng makina. Hindi siya nag-atubiling dumumi o mapawisan. Si Arthur, na nakamasin sa malayo, ay tahimik lang nang umiti. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya kay Teres. "Ang bihira ng ganitong babae. Hindi ka lang mahusay, may malasakit ka pa." Napangiti si Teres, medyo nahihiya. "Inagawa ko lang po ang tama, sir. Kung wala ang mga trabahador natin, wala rin ang kumpanyang to." Ngumiti si Arthur. "Yan ang dahilan kung bakit gusto kong kasama ka sa lahat ng proyekto." Sa mga sumunod na buwan, naging malapit silang dalawa. Madalas silang sabay mag-check ng mga plano, magtrabaho hanggang gabi at magkwentuhan tungkol sa mga pangarap. Minsan habang kumakain sila sa isang simpleng karinderya malapit sa planta, natawa si Teres. "Alam niyo sir, kung hindi ko lang alam na isa kayong kilalang negosyante, iisipin kong ordinaryong trabahador lang kayo." "Siguro dahil ganun talaga ako," sagot ni Arthur habang nakangiti. "Sanay ako sa simpleng buhay. Ang yaman ko, hindi sa laman ng bulsa, kundi sa mga taong natutulungan ko." Tahimik si Teres. "Kakaiba kayo, sir. Karamihan sa mayayaman, puro pagmamayabang. Pero kayo, parang may pinatago." Sandaling tumigil si Arthur. "Teres, lahat ng tao may tinatagong sugat. Ang tanong lang, natuto ka bang magmahal ulit pagkatapos masaktan?" Napatingin si Teres sa kanya. Tila gustong magtanong pero pinigilan ang sarili. "Siguro, depende kung sino ang tutulong sa iyong maghilom." Mula noon, tila naging mas magaan ang bawat araw kay Arthur. Tuwing kasama niya si Teres, nakikita niya ang kabaligtaran ng lahat ng sakit na naranasan niya kay Nika. Isang babaeng marunong makinig, hindi nagmamataas, at higit sa lahat, marunong rumespeto sa pinaghirapan ng iba. Ngunit kahit na unti-unting nagiging payapa ang puso niya, hindi niya maitago sa sarili na may kulang pa rin. Sa gabi, habang mag-isa sa opisina, tinitingnan niya ang lumang larawan nila ni Nika. Kuha noong unang taon ng kanilang kasal. "Nika," bulong niya sa sarili, "hindi ko alam kung nasaan ka na. Pero sana masaya ka. Dahil ako, natutunan ko na ring maging payapa." Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam pa rin ni Arthur ang kirot ng nakaraan. Hindi niya alam kung handa na ba siyang muling harapin ito. Ngunit alam niyang darating ang oras, ang araw ng pagkikita nila ni Nika sa paraang hindi na niya kailanmang inaasahan. At sa sandaling iyon, marahil sa ilalim ng parehong langit, may isang babaeng dating nangangalang Nika de Luna ang unti-unting bumabagsak ang mundo. Hindi pa niya alam pero papunta na siya sa kumpanyang pinatatag ng lalaking minsan niyang tinapakan. Tahimik na lumipas ang gabi. Sa loob ng Montaril Corporation, muling nabuhay ang sigla ng isang lalaking minsang pinabagsak. Ngunit ngayon, siya na ang pinagmumulan ng liwanag para sa iba. Ang dating marangyang mundo ni Nika ay unti-unting gumuho. Parang kastilyong buhangin na tinangay ng hangin ng sariling kasakiman. Pagkatapos niyang iwan si Arthur, inakala niyang makakamit na niya ang buhay na matagal niyang hinahangad. Kasama si Darren Villaseran, pinaniwala niya ang sarili
na doon niya matatagpuan ang ligaya. Ngunit ang ligayang iyon ay panandalian lamang. Si Darren na dati ay laging nakasuot ng mamahaling suit at may dalang mamahaling kotse ay unti-unting nagbago. Nabaon sa utang ang mga negosyo nito matapos matalo sa sunod-sunod na proyekto. Nagsimulang mawala ang mga investor at kasabay noon unti-unti ring naglaho ang ginhawang ipinagyayabang nila noon. Darren, anong ibig mong sabihin na wala na tayong pambayad ng renta? Sigaw ni Nika isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit sa maliit nilang inuupahang kondo. Nika, huwag ka ngang maingay, galit na tugon ni Darren. Ginagawa ko na ang lahat, pero paano ako makakatrabaho kung puro reklamo mo ang naririnig ko? Ginagawa mo na ang lahat, ang nakikita ko lang, araw-araw kang lasing. Sagot ni Nika, halatang napipigil ng luha. Dati, puro pangako ka, sabi mo, aalagaan mo ko, na di mo ko papahirapan gaya ni Arthur. Pero ngayon, mas masahol ka pa sa kanya? Arthur? Napahinto si Darren, sabay tawa ng mapait. Huwag mo gang banggitin ang pangalang yun dito. Kung iniisip mong bumalik sa kanya, sige, hanapin mo siya. Pero malamang, hindi ka na niya tatanggapin. Tumahimik si Nika. Alam niyang totoo ang sinabi nito, pero mas masakit marinig. Sa gabing iyon, tuluyan na siyang umalis kay Darren. Dala lang ang isang lumang maleta at ilang pirasong damit. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Walang matirhan, walang trabaho, at walang kaibigang tumulong. Ang mga dating kaibigan socialite ay naglaho na parang bula. Ang mga mensahe niya sa social media ay hindi na sinasagot. Sa bawat araw, ramdam niya ang gutom at pagod na dati ay hindi man lang niya pinapansin noong marangya pa ang buhay niya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa ahabaan ng Ayala Avenue, nakita niya ang isang karatula, now hiring, Administrative Assistant, Montaril Corporation. Napahinto siya. Ang pangalang iyon ay pamilyar, ngunit hindi niya agad matandaan kung saan niya ito narinig. Montaril, bulong niya sa sarili. Parang narinig ko na to dati. Ngunit dahil desperado, hindi na niya pinagtuunan ng pansin at agad nag-apply. Kinabukasan, nakapila siya sa hallway ng kumpanya, kasama ang mga aplikanteng bihis na bihis. Siya naman, suot ang lumang blazer na halos kupas na at sapatos na may punit sa gilid. Ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng iba. Next applicant, Nika De Luna, tawag ng receptionist. Pumasok siya sa loob ng opisina at sinalubong ng isang babae na may maamong mukha at desente ang tindig. Magandang umaga, ako si Engineer Teres Calvario, HR Supervisor ng Montaril Corporation. Maupo ka. Numipi si Nika, pilit na pinanatili ang kumpiyansa. Magandang umaga rin po, ma'am. Ako po si Nika De Luna. May background po ako sa administrative work at office coordination. Pinagmasdan siya ni Teres. De Luna, pamilyar ang apelido mo, sabi niya habang binabasa ang resume. Saan ka dati nagtrabaho? Sa De Luna Realty po, sagot ni Nika, sabay iwas ng tingin. Pero matagal na po yun. Ngayon lang po ulit ako nakabalik sa trabaho. Okay, sagot ni Teres, may bahagyang ngiti. Mukhang may karanasan ka naman. Ang Montaril Korporasyon ay lumalago at kailangan namin ng mga taong marunong makitumo at may disiplina. Simula ka muna bilang trainee. Hindi makapaniwala si Mika. Trainee po? Tumango si Ferez. Oo, lahat dito kahit may karanasan, nagsisimula ulit sa basic. Walang mataas, walang mababa. Ganon ang kultura rito. Ayos ba sa'yo yun? Opo, mahina niyang sagot. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa pagiging mayamang babae, ngayon ay isang trainee sa isang kumpanyang hindi niya alam ay pinapatakbo ng lalaking minsan niyang itinapon. Sa mga unang linggo ng trabaho, madalas siyang pinapagawa ng mga simpleng gawain, pag-aayos ng files, pagkuha ng kape, pagtulong sa mga dokumento. Hindi siya nagrereklamo,
pero madalas siyang mapahinto sa pagtingin sa paligid. Ang mga empleyado rito, mapagkumbaba. Wala siyang nakikitang nagyayabangan. Ang mga opisina, maaliwalas at puno ng respeto. At sa bawat pagdaan niya sa hallway, mapapansin niya ang larawan ng isang lalaking nakatalikod. May caption, Mr. M, our founder and visionary. Si Mr. M, sabi ni Therese isang beses habang sabay silang nag-aayos ng papeles. Hindi mo pa siya makikita madalas. Tahimik lang siya. Pero lahat ng to, siya ang nagpatayo. Isa siya sa pinakabuting taong nakilala ko. Ngumiti si Nika. Talaga? Hindi ba siya mahigpit? Ngumiti si Therese. Mahigpit pero makatao. Alam mo Nika, minsan nga naiisip ko, parang hindi siya negosyante. Parang isa lang siyang simpleng taong gustong tumulong. Sa bawat salitang iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Nika. Hindi niya alam kung bakit, pero tila pamilyar ang tinig na iyon. Ang Mr. M na tinutukoy nila. Parang may aninong nakatago sa likod ng pangalang iyon na matagal nang nananahimik. Isang gabi, habang mag-isa siya sa opisina, napadpad siya sa executive floor. Doon, nakita niya ang isang malaking frame sa dulo ng hallway. May nakaukit sa ibaba, Arthur Montaril, Vision Beyond Wealth. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang binasa ang pangalan. Arthur Montaril, mahina niyang bulong. Hindi pwedeng siya to. Ngunit habang nakatayo siya roon, unti-unti niyang naramdaman ang panginginig ng tuhod at ang pagbalik ng lahat ng alaala. Ang mga sigaw, ang mga panlalait at ang gabing inihagis niya ang divorce paper sa lalaking minahal niya noon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, takot, hiya o pagsisisi. Ang tanging sigurado lang, sa mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ngayon, araw-araw niyang mahaharap ang katotohanang minsan niyang nilapastangan ang taong siya palang tunay na nagtagumpay. Ang araw ng annual company celebration ay dumating na. Iyon ang pinakahihintay na okasyon ng lahat ng empleyado ng Montaril Corporation. Isang gabi ng parangal, musika at pagbubuni sa tagumpay ng kumpanya. Ang malaking bulwagan sa loob ng Grand Aristo Hotel ay puno ng mga ilaw, dekorasyon at mga taong nakangiti. Sa gitna ng mga halakhakan, isa lang ang kinakabahan, si Nika De Luna. Bilang bagong trainee, may takdang tungkulin siya sa event. Siya ang nakatupang mag-asikaso sa mesa ng mga bisita sa harapan. Simpleng trabaho lang, ngunit para sa kanya, tila napakabigat ng gabi. Simula nang mabasa niya ang pangalan ni Arthur Montaril sa hallway ilang linggo na ang nakalipas, gabi-gabi na siyang hindi makatulog. Nika, ayusin mo yung centerpiece sa table 9 please, wika ni Therese Calvario habang abala sa pag-aasikaso sa programa. Opo ma'am, sagot niya, halos hindi may tago ang panginginig ng kanyang kamay. Habang inilalagay niya ang mga bulaklak sa mesa, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pangalan, Arthur Montaril, pangalan ng lalaking pinahiya ko, pinabugbog ko, iniwan ko. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi siguro siya yun, baka ibang Arthur lang. Ngunit habang humuhupa ang ingay ng mga usapan, biglang tumunog ang mikropono. Tumayo ang host sa entablado at numiti sa lahat ng naroon. Mga kasama, ngayong gabi, makikilala na natin ang taong nasa likod ng tagumpay ng Montaril Corporation, ang aming tagapagtatag, ang aming inspirasyon at ang haligi ng kumpanya. Walang iba kundi si Mr. Arthur Montaril. Biglang nagpalakpakan ang buong bulwagan. Tumayo ang lahat, nagsigawan at ang ilan ay sumipol sa tuwa. Si Nika, nanigas sa kinatatayuan niya, mabagal niyang inangat ang tingin at sa dulo ng aisle, nakita niya ang isang pamilyar na figura,
na naglalakad papasok. Suot ni Arthur ang simpleng itim na suit. Ang buhok niya ay maayos na ayos at sa bawat hakbang ramdam ang tiyak na dignidad. Hindi na siya ang lalaking pinagtatawanan noon. Hindi na siya ang tahimik at mahina. Siya na ngayon ang lalaking iginagalang ng lahat. Halos hindi makahinga si Nika. Napaatras siya habang pinagmamasdan ang bawat segundo ng paglalakad ni Arthur papunta sa entablado. Parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang mga sandaling minura niya ito, ang gabing pinabugbog niya ito habang umiiyak ito sa sakit, at ang araw na iniwan niya ito na parang walang halaga. Lumapit si Teres sa tabi niya at mahina ang sabi, "Nika, ayan na si Sir. Ngayon mo na siya makikita sa wakas." Tumangulang si Nika pero hindi makapagsalita. Parang tinik sa lalamunan ang bawat hininga. Pumwesto si Arthur sa gitna ng entablado at nang magsimulang magsalita, kumalma ang lahat. "Magandang gabi sa inyo." Panimulan niya. "Hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko sa bawat isa sa inyo. Ang Montaril Korporasyon ay hindi itinayo para lamang sa akin. Itinayo ito para sa mga taong marunong tumindig kahit paulit-ulit silang nadadapa." Napatingin siya sa mga empleyado, sa mga ngiting nagsasabing proud sila sa kanilang CEO. Ngunit sa bandang dulo ng bulwagan, nakita niya si Nika, nakayuko, nanginginig at tila gusto ng lamunin ng lupa. Sandali silang nagtagpo ng tingin at sa saglit na iyon, tila tumigil ang oras. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Arthur sa entablado upang makihalubilo sa mga empleyado. Maraming bumati sa kanya, nagpakuha ng larawan at nagpasalamat. Si Nika naman ay tahimik lang sa gilid, pinipilit huwag mapansin. Ngunit nang lumapit si Therese sa kanya at nagsabing, "Nika, gusto kang makausap ni Sir." Halos mabasag ang dibdib niya sa kaba. Dahan-dahan siyang lumapit, halos hindi makatingin. Nang makalapit siya kay Arthur, naramdaman niyang unti-unting bumigat ang mga paa niya. Arthur," mahina niyang sambit, halos pabulong. Ako." Tahimik lang si Arthur. Wala siyang galit sa mukha, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Matagal kitang hinintay humarap, Nika," wika ni Arthur. Mahinahon ang tinig ngunit matalim. "Hindi ko inakalang dito pa tayo magkikita." Nagsimulang tumulo ang luha ni Nika. "Arthur, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang Montaril. Hindi ko alam na ganito na ang buhay mo ngayon." Ngumiti si Arthur, ngunit mapait. "Hindi mo kailangang malaman kung ano ako ngayon. Ang mas dapat mong alamin ay kung ano ako noon. Noong iniwan mo akong walang-wala. Arthur, nagkamali ako. Akala ko tama ang ginawa ko. Pero mula nang mawala ka, lahat bumagsak. Lahat ng pinangarap ko, nawala rin. Lahat ng taong pinagkatiwalaan ko, niloko ako. Wala akong natira." Hindi siya pinutol ni Arthur. Tahimik lang ito habang nakatingin sa kanya, hanggang sa hindi na niya kinaya ang emosyon at tuluyang lumuhod sa harap niya. "Arthur, mahal pa rin kita. Patawarin mo na ako, kahit isang beses lang. Kung pwede lang, hayaan mo akong bumawi." Sa gitna ng maraming tao, tumahimik ang paligid. Lahat ay napatingin sa eksenang iyon. Ang babaeng minsang mapagmataas, na yon ay nakaluhod sa harap ng lalaking dati niyang tinapakan. Dahan-dahang lumapit si Arthur at tumingin sa kanya. "Nika," wika niya. "Ang pagpapatawad ay para sa may pusong marunong magmahal, hindi sa may pusong mapagmataas." Nanginginig si Nika habang nakayuko. Umiiyak ng tahimik. "Arthur, ibig bang sabihin, wala na talaga?" Marahan siyang lumapit. Inilagay ang kamay sa balikat ng babae at mahinang sabi, "May mga bagay sa buhay na kailangang masira para makagawa ng bago. At minsan, hindi kasama roon ang mga taong minsan nating minahal." Tinalikuran ni Arthur si Nika
at naglakad papalayo. Sa bawat hakbang, dama ng lahat ang bigat ng emosyon. Si Nika naman ay nanatiling nakaluhod, humahagulhol, habang ang mga ilaw ng bulwagan ay dahan-dahang namamatay sa pagtatapos ng programa. Ngunit sa likod ng tagpong iyon, isang bagong kabanata ang magsisimula. Isa kung saan si Nika ay kailangang matutong mabuhay nang wala si Arthur, at si Arthur naman ay patuloy na mamumuno ng may puso, ngunit hindi na kailanman babalik sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang engranding selebrasyon, bigla na lang nawala si Nika De Luna sa Montaril Corporation. Wala nang nagtanong kung saan siya napunta at wala ring bakas ng galit o habol mula kay Arthur. Tahimik lang na lumipas ang lahat, na para bang bahagi lang ng isang yugto na kailangang matapos. Sa kabila ng mga mata ng mga empleyado na nakasaksi sa gabing iyon, si Arthur ay nanatiling kalmado at disente. Walang sino man ang nakarinig ng masasakit na salita mula sa kanya laban kay Nika. Bagkus, isang araw, tinawag niya si Teres Calvario sa opisina. "Teres," wika niya habang nakatingin sa bintana ng anyang opisina. "Paalisin mo si Nika sa listahan ng mga empleyado, pero siguraduhin mong makukuha niya ang huling sahod at benepisyo. Ayokong may utang pa tayo sa kanya." Tumanggo si Teres. "Opo, sir. Pero sa totoo lang, ang daming nagulat sa ginawa niyong pagtitimpi. Ako man, hindi ko alam kung paano niyo nagawa yon." Ngumiti si Arthur. Ang galit, Teres, para lang sa mga taong gusto pang bumaba sa antas ng nakasakit sa kanila. Hindi ako nagtagumpay para gumanti. Nagtagumpay ako para patahimikin ang sarili kong puso. At doon nagsimula muli ang mas tahimik ngunit mas makahulugang yugto ng kanyang buhay. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, sa isang probinsyang tahimik at luntian, nagsimula ng panibagong buhay si Nika. Iniwan niya ang dating pagkatao at lumipat sa isang maliit na bayan sa Batangas. Doon, tinanggap siya bilang guro sa pampublikong paaralan, isang trabahong malayo sa karangyaan na kinasanayan niya. Ngunit ito ang unti-unting nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Araw-araw ay maaga siyang gumigising, nagsusuot ng simpleng bestida at naglalakad sa makitid na daan papunta sa eskwelahan. Ang mga batang tinuturuan niya ay masigla at palangiti, at sa bawat araw na lumilipas, natututo rin siyang ngumiti muli. Isang araw, habang nagtuturo ng aralin tungkol sa moral values, may batang babae na nagtaas ng kamay. "Ma'am Nika," tanong ng bata, "bakit po kailangan magtatawad kahit sinaktan ka?" Napatigil si Nika. Sandaling natahimik ang klase at sa kaniyang dibdib, tila may bumalik na alaala. Ang mukha ni Arthur, ang malamig na tinig nito, at ang salitang biniiwan niya sa huling pagkikita nila. Ang pagpapatawad ay para sa may pusong marunong magmahal. Napangiti siya, bagaman may bakas ng lungkot. "Kasi, anak," sagot niya sa malumanay na tinig, "kapag marunong kang magpatawad, hindi ibig sabihin nakalimutan mo. Ibig sabihin, pinili mong maging mas mabuti kaysa sa sakit na iniwan sa'yo." Tumango ang mga bata, ngunit si Nika ay tahimik na napatingin sa labas ng bintana. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang sagot na matagal na rin niyang gustong marinig mula sa sarili. Habang si Nika ay nag-aaral muli ng kababaang loob sa probinsya, si Arthur naman ay patuloy sa pamumuno ng Montaril Corporation. Sa tulong ni Teres, mas lumago pa ang kumpanya. Ngunit higit pa sa tagumpay ng negosyo, mas naging makatao at inspirasyonal ang lider na si Arthur. Hindi siya naging arugante sa kapangyarihan. Kapag nakikita niyang pagod ang mga trabahador, madalas siyang bumababa sa planta, tumutulong sa kanila kumakain sa parehong mesa, at nakikipag-usap na parang isa lang sa kanila.
"Sir, hindi kayo tulad ng ibang may-ari," sabi ng isa sa mga empleyado. "Kayo lang yung bumababa rito ng walang bodyguard at walang yabang." Ngumiti si Arthur. "Dati, ako rin kasi yung nasa inyo ring posisyon. Alam kong masarap sa pakiramdam pag may boss na marunong makinig, hindi lang mag-utos." Si Teres, sa kabilang banda, ay naging higip pa sa kanyang katuwang sa trabaho. Sa mga gabing tahimik sa opisina, nagkakape silang dalawa habang nag-uusap tungkol sa mga plano para sa kumpanya at minsan tungkol sa buhay. "Alam mo, Arthur," sabi ni Teres isang gabi habang nakatingin sa city lights, "ang dami mong pinagdaanan, pero hindi mo hinayaang sirain ka ng mga yon. Paano mo nagawa yon?" Ngumiti si Arthur, bahagyang nakatingala sa mga bituin. "Siguro dahil napagod na rin akong magalit. Ang totoo, hindi ko rin alam kung kailan ako tuluyang nakalimot. Pero isang araw, nagising na lang ako at wala nang bigat. Siguro yun ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Hindi mo kailangang kalimutan, pero hindi mo na rin kailangang maramdaman ang sakit." Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Hindi ito mabilis, hindi rin minadali. Si Arthur at si Teres ay naging magkasintahan paglaon. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman at posisyon, nanatili silang mapagkumbaba. Madalas pa rin silang kumain sa mga karinderya, bumibisita sa mga trabahador, at nakikisalamuha sa mga estudyante na binibigyan nila ng scholarship sa pamamagitan ng kumpanya. Isang araw, inimbitahan si Arthur sa isang TV interview para pag-usapan ang kanyang tagumpay. Tahimik siya sa unang bahagi hanggang sa tinanong ng host, "Mr. Montaril, sa lahat ng pinagdaanan nyo, ano po ang pinakamahalagang leksyon na natutunan nyo sa buhay?" Sandali siyang ngumiti at tumingin sa kamera. "Simple lang," wika niya. "Ang pagmamahal na hindi kayang lumaban sa hirap ay hindi tunay na pag-ibig. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi umaalis pag dumating ang unos. Ito ang natitirang tahimik kahit lahat ay naglaho." Tahimik ang studio at sa likod ng kamera, si Teres ay tahimik ding nakangiti. Alam niyang galing yun sa isang lalaking muling natutong magmahal, pero sa tamang paraan na. Kinagabihan, habang nasa rooftop ng kanyang opisina, mag-isa si Arthur. Nakatingin siya sa bukang liwayway habang unti-unting sumisilip ang unang sinag ng araw. Dinala siya ng hangin pabalik sa lahat ng nangyari. Ang pag-ibig, ang pagtataksil, ang sakit, at ang muling pagbangon. Ngunit sa wakas hindi na ito mabigat. Ngumiti siya, marahan, halos hindi mapansin. Hindi dahil nanalo siya laban sa nakaraan, kundi dahil marunong na siyang magpatawad. Sa iba at higit sa lahat, sa sarili. At doon nagtapos ang kanyang kwento, hindi bilang lalaking tinalo ng buhay, kundi bilang lalaking natutong magmahal ng totoo at magpatawad ng buong puso. Kung natapos ninyo ang pakikinig sa istoryang ito, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Naway nagsilbi itong paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at muling magmahal kahit gaano kalalim ang sugat. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang ma-inspire sa ating mga kwento ng buhay. Hanggang sa muli, dito sa Alon ng Istorya, kung saan bawat alon ay may dalang aral, damdamin at pag-asa. At doon nagtapos ang kanyang kwento. Hindi bilang lalaking tinalo ng buhay, kundi bilang lalaking natutong magmahal ng totoo at magpatawad ng buong puso. Kung natapos ninyo ang pakikinig sa istoryang ito, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Naway nagsilbi itong paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at muling magmahal
kahit gaano kalalim ang sugat. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang ma-inspire sa ating mga kwento ng buhay. Hanggang sa muli, dito sa Alon ng Istorya, kung saan bawat alon ay may dalang aral, damdamin at pag-asa.